Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, pauna mensahe po ninyo ay drum. Ayan, dream and journey. Okay? So, siguro, ang iba sa inyo sa ngayon, kung ano man yung inyong mga pinapangarap or ano man yung mga sinet ninyo sa isip ninyo that you want to accomplish, maybe you're going to start that now, no? You're going to start rolling the dice. Kumbaga, magsisimula na kayo mag-take action, no, towards that, and papunta na kayo sa journey ninyo para makamit ninyo kung ano man ang inyong mga pangarap, no? We have autumn, release the old and rest. Okay? Let go. Kung ano man yung mga old energies ninyo, i-release nyo kung ano man yung mga hindi na nagsiserve ng inyong highest good, no? At magpahinga, 'di ba? At mag-replenish kayo ng lost energy ninyo, mag-recharge kayo ng inyong sarili before you start a new beginning. Okay? What else? We have medicine mother, honor your inner knowing. Okay? Honor your inner knowing. Marami na kayong natutunan at ang mga natutunan ninyo sa buhay, those are things na pick up ninyo from your journey in the past, no? Kaya mahalaga yan, ibig sabihin magagamit ninyo yan maaaring sa ngayon. Baka mayroon kayong mga sitwasyon wherein magagamit ninyo yung inyong mga natutunan sa buhay in the past. Okay? Kaya ay i-honor ninyo yan dahil mahalaga yan sa buhay ninyo. Water guardian, connect with your emotions. Okay? Kasi siguro ang iba sa inyo baka you are denying, no, what you are feeling. Baka sinusupras ninyo kung ano ang inyong nararamdaman, or baka hindi ninyo pinapansin kung ano man ang inyong mga nararamdaman, no? So, ayan, iniimbitahan kayo na mag-connect kayo sa inyong mga emosyon sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Mag-connect kayo sa inyong mga nararamdaman. Kasi ano nyo yan emosyon ninyo yan. Pakiramdam ninyo yan. Sarili ninyo yan. When you awake in the morning, ask yourself, okay, what can I do today to become the person I want to be? Okay? So, parang pagising ninyo, ito yung magandang pagmuni-munihan, magandang pag-isipan, diba? Ano magagawa ko ngayon? Diba? Para makalapit ako doon sa kung ano yung best, no, na magagawa ko sa ngayon. Diba? Para magawa ko kung ano yung pwede kong gawin sa ngayon na mas magiging mabuti akong tao. 'Di ba? So maaaring ano 'yan. That is something that you need to think about sa ngayon. Think an abundant thoughts. See yourself living an abundant life. God has created more than enough for everyone. Tune into your abundance. Okay? So kung gusto ninyo, no, na magkaroon kayo ng abundant and prosperous life, napakahalaga na iisipin natin o ramdamin natin na we are abundant and prosperous talaga. Aside from taking action, no, para maging abundant and prosperous tayo, dapat iniisip din natin at nararamdaman natin na prosperous and abundant tayo. Kasi 'di ba, lalahanin natin na kung ano yung iniisip natin, ano nararamdaman natin. Yun ang nagma-manifest sa buhay natin. So para mahatak natin yung energy, no, na maging prosperous and abundant tayo, sa isip pa lang natin, simulan na natin, 'di ba? Na abundant tayo, prosperous tayo, imagine na natin, 'di ba? Kung ano yung mga gusto nating ma-experience sa buhay natin, 'di ba? Na prosperous and abundant tayo, then imagine ninyo, ilagay ninyo yung sarili ninyo doon mismo sa situation na yon para yun talaga yung mahatak ninyo na kind of energy sa buhay ninyo. The path to joy begins with contentment. So take the first step. Okay? Take the first step kasi importante, 'di ba? Na kung ano talaga yung yung gusto ninyong
ma-experience or gusto ninyong makita sa buhay ninyo, ay kailangan talaga simulan ninyo sa pag-iisip, simulan ninyo sa isip ninyo, sa nararamdaman ninyo, and eventually that becomes your actions, and that will become the reality, 'di ba? Kung kontentado kayo sa buhay, 'di ba? Masaya na kayo sa buhay ninyo, kung ano ang meron kayo, 'di ba? At hindi na kayo naghahanap din ng kung ano-ano pa, hindi kayo nag-iisip na gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon, 'di ba? Or iniisip niyo wala ako nito, wala ako noon, 'di ba? Kung ganon kayo, hindi kayo magiging masaya, 'di ba? Hindi kayo magiging masaya kasi parang lagi kayong may kulang. But if you are going to feel contented kung ano ang meron kayo, nagmasaya kayong magpapasalamat kayo na dumadating yung mga biyaya sa inyo, 'di ba? Mas magiging masaya talaga kayo. Kasi happy na kayo sa kung anong meron kayo. 'Di ba? Hindi na kayo namomroblema, hindi na kayo naghahanap ng kung ano-ano pa, 'di ba? So what else? We have some days it's more difficult to find something positive. So keep looking because it's there. Okay? O lalo-lalo na no, sa panahon ng mga problema. 'Di ba? Kapag may problema tayo, ang iba sa atin no, kapag problemado, nahihirapan maghanap ng positibo sa sitwasyon. But the truth is, there is always a silver lining to every difficult situation. There is always a positive aspect to it, no? Hindi lang natin napapansin siguro, no? Na mayroong positibong aspeto lagi sa kahit anumang mahirap na sitwasyon. Laging laging balanse, hindi lang natin napapansin. Kaya yun ang advice sa iyo rito na yun ang hanapin mo. O kung ano ang positibo sa mga nangyayari sa buhay mo. At doon kayo humugot ng lakas. Doon kayo humugot ng inspirasyon at motivation para masolusyonan ang problema. 'Di ba? Kung meron kayong mabigat na problema. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.